Day. Okay, so isang magandang gabi po sa ating lahat. Ayan, may mga viewers na po tayo. Ayan, so again, ayan, nakikita niyo po as you can see, ayan, meron po tayo ngayon na magaganap na friendly debate dito po sa ating FB page. At syempre, yung ating mga kapatid na talagang napaka ano po na willing na dito ganapin yung kanilang mga discussion na gusto po nilang idaos dito sa In Defense of the Truth. Okay, so topic na kanila po nga pag-uusapan, si Heso Kristo, correct me po kung ano, si Heso Kristo kasi nandun po sa poster, ang huling sugo at hindi si Muhammad. So relevant po ito sa mga reference na Bible and Quran. Tama po ba? Correct po ba? Yes. Okay, ayan. So, ngayon, syempre, bago po natin simulan yung atin pong debate na to at yung ating magiging rules bago natin basahin, gusto ko po muna sana nga magpakilala yung ating dalawang magiting na na debatista. Ayan. So, pakilala po kayo at yung pong inyong congregation o yung inyong pong church at pwede nyo pong sabihin kahit konti kung ano yung titindigan at talagang ah, ah, gusto mong maipaunawa doon sa ating Okay. mga nakikinig. Okay po? 1 minute. Siyempre, unahin natin yung ating affirmative. Pastor, pakilala ka po. Yes, magandang gabi po sa lahat para po sa mga Kristiyano na aking kapatid. Shalom sa lahat, mapagpalang gabi at sa akin namang mga kapatid na Islam. Assalamualaikum. Amen. Purihin ang Diyos at nabigyan tayo ng pagkakataon na muli para po ating pong i-topic o i-discuss itong ating po tema tungkol po sa pagiging huling propeta ni Kristo o ni Muhammad. So, purihin ang Diyos sa aking pong mga masteral defender, no? Aking pong grupo. Purihin po ang Panginoon at ito pong live nito atin din pong madidiscuss yan pagdating ng time. Okay. So, purihin po ang Panginoon. Magandang gabi po sa lahat. Sa akin pong inahawakan na ministry. True Vine Church po ng Tarlac City. Purihin po ang Panginoon. Okay, maraming salamat po sa iyo, Pastor. Ayan, so dako naman po tayo sa ating negative side at sa ating pong kapatid na si Ustad Ali, ayan, ng Islam po. Okay, kapatid na Ali, okay, so kilala na po yan dito pero syempre, ang kanyang pagbabalik. Alhamdulillah, wassalallahu wasallam, mubarak ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum po sa mga kamusliman globally at magandang sandali, magandang gabi kayong lahat dyan sa Pinas at sa In Defense of the Truth kay Sister Nad. Magiging ni second stand o kaya negative stand po kami sa topic na aming pag-uusapan, si Hesus Kristo ay huling sugo at hindi si Propeta Muhammad, peace be upon him. Brother Ali Javier po, balik Islam. Thank you, Sister Nad. Okay, maraming salamat po sa ating dalawang kapatid na ito. At syempre, bago po natin natuluyan na simulan itong ating pag-uusap po na ito, so kailangan po natin syempre basahin yung ating magiging rules. Ayan, so makinig po sana yung ating debaters. Okay, so rules number 1. Ayan, ang lahat po ng sagot ay kailangan po sagutin ng 20 seconds maximum at kung titigil po ang sumasagot ng at least 3 seconds ay mag-the-next question na po yung ating moderator. Ayan. So number 2, kung categorical po ang question, kailangan sumagot po ng categorical muna bago po magpapaliwanag ng hindi po lalampas ng 20 seconds at mag-the-next question na po ang moderator. Okay, number 3, kung hindi niya sasagutin ang tanong, magkakaroon siya ng 10 segundo na pagpapaliwanag at yan na yung pinakasagot sa tanong. Let's say for example po, merong tinanong yung nagko-cross-exam at dun sa mga choices or dun sa pinakang tanong ay hindi niya sasagutin, kailangan magbigay siya ng 10 segundo na paliwanag kung bakit niya hindi ito direktang sasagutin. Okay, maliwanag po? Ayan. So number 4, ang tanong po na
sagutin po yung tanong ng naaayon lamang po sa tanong. Number 5, sa first stand, ayan, doon lamang po magtatanong sa inilatag ng katunggali at kung itinatanggi niya ay automatic next question po. At sa rebuttal, doon na lamang po pwedeng itanong ang lahat. Okay, number 6, ang debaters po na makatatanggap ng 2 warning mula po sa moderator ay may kaukulan po na disiplina. Babawasan po ng 1 minuto sa kanyang oras ng pagtatanong at idaragdag naman po yung 1 minuto kung ang tinatanong naman ang paglalapatan. Okay, number 7, bawat senaryo po ng objection, 1 beses lamang po maaaring magpaliwanag at kung at hindi po, sana po hanggat maaari ay huwag sunod-sunod na objection. Okay po? At during final conclusion, wala po tayong objection. At number 8, ito po yung aking in-emphasize at sinasabi po kanina bago tayo mag-live, hindi po pinapahintulutan dito yung mga physical na atake, yung mga personal attack po, mga pagmumura na nakasanayan ay mahigpit po na ipinagbabawal dito sa pag-uusap na ito. At hindi po ito nakakatulong sa ating pagpapaliwanag ng ating pinananampalatayanan. So, again, no unnecessary words po. Hindi po yan pinapayagan dito. Okay, number 9, no challenge question po. Mga tanong na paano kung mabasa ko or paano kung mabasa ay hindi po yan papayagan na maitanong. Okay, number 10, ito lamang po ang iiral na patakaran bilang pagsasaayos po ng debating ito. At sa atin po, sa kanila pong napagkasunduan na oras ng magiging sa debate po na ito at yung po usual natin ginagamit ay 10-7, 10-7, then during final conclusion is 5 minutes. Okay? So agree po ba dito yung debaters? Agree, sister. Okay, thank you. Maraming salamat po sa inyong dalawa. So kung ready na po yung ating affirmative ni si Pastor Gabinos. Okay, so mute po muna kita, no? Okay. Okay, so Pastor, okay na po tayo? Ready na? Okay po. Okay, so okay, para sa ating first stand, ang ating affirmative, 10 minutes, time start now. Sige po. Okay, mapagpalang gabi po sa lahat, lalong-lalo na po sa ating pong mga kapatid na nakikinig ngayon at napapanood ako kahit madilim. Purihin po ang Diyos. Ang aking pong tatayuan ay ang sugong propeta ng huling panahon. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. No? Ito po ay kinuha ko sa teksto ng Deuteronomy na kung saan ay isinulat ni propeta Moises, no? Ang Deuteronomy ay isa sa mga 5 aklat ng Torah or Pentateuch book na kung saan ay naka-receive o nakatanggap ng mensahe ang ating propeta Moises mula sa ating Diyos. Dahil nung sila po ay nasa bundok na kung saan ay ibinibigay ng Diyos ang kanyang 10 utos, ay nahintakutan po itong mga Israelita at sila po ay humiling na wag na magsalita ang Diyos dahil sa kanilang nararamdamang takot na kung saan ay hindi nila matagalan kaya nagsalita ang Diyos sa kanila. Dito po sa Deuteronomy 18:18, ang sabi ng Panginoon kay Moises, magpapadala ako sa kanila ng isang propeta na mula sa kanila at kadugo nila tulad mo. Ang tinutukoy po ay si Moises. Ipapasabi ko sa kanya ang lahat ng gusto kong sabihin sa kanila. Yun po ang ating pong stand ngayon na kung saan ang propetang ito, ang pinaka-transition niya po ay nasa Hebrew chapter 1 verse 1 to 3. No, ang sabi po rito sa Hebrew chapter 1 verse 1 to 3, no? Sa iba't ibang panahon ay nagsalita ang Diyos sa pamagitan ng kanyang mga propeta, no? Ngunit sa huling panahon na ito ay nagsalita na mismo ang Diyos sa pamamagitan
ng kanyang anak. So, ito po ang isang maliwanag na ang pinapahayag po diyan ay ang anak na mismo ang inutusan, no? Sa Hebrew chapter 1 verse 1 up to 3 po yan. So, ano po ba ang sinasabi ng Deuteronomy 18:18 patungkol po dito sa isang propetang isusugo, no? Na katulad ni Moises mismo. Kailangan po ay maipakita rito kung ano po ang pagkakahalintulad ni Moises at ni Jesucristo, no? By sa lahi po kung atin pong makikita ay lahi po yan ni Israel, no? Ang kukuhanan ng huling propeta sinasabi ng Diyos kay Moises, katulad ng isang Israelita rin, no? At sa 12 tribes po yan, no? At ang sabi doon, ang pinagmula ni Jesus ay nasa lahi ni Juda at si Moises naman ay nasa lahi ni Levi, no? Kung saan ay isa po lang silang lahi na yan, 12 tribes po yan kasi, no? So ano pa po ba ang pagiging magkatulad nila? Ang sabi rito, hindi lang po sa pagiging Israelita, kundi sa isa pong ganap na pagkahudyo, mga lahing tuli, no? Lahing tuli po yan sila sa Genesis 17:12, no? Para kay Moises at kay Jesus Christ naman, Luke chapter 2 verse 21, pareha silang tinuli, no? At ito naman ang ikatlo sa ministry or gawain ng pagkakatulad nila, no? Pagiging propeta. Ito po ay binabanggit sa pagiging propeta ni Kristo sa Luke chapter 24 verse 19 at sa Gawa 3:22 at Gawa 7:37 at samantalang kay Moises naman ay ito po nasa Deuteronomy 18:15, ang sabi po diyan sa 18:15, sapagkat ito ang hinihingi ninyo, sabi ng Panginoon, yan, ang kayo'y magkatipon sa Horeb. Yan, sinabi niyo sa Panginoon, huwag niyong iparinig ang boses ko, no? Kaya ang sinabi ng Diyos saka kay Moises, isang tulad mong propeta ang aking isusugo. So, pareho po sila propeta. At yung ikaapat po sa pagiging pagkakasaserdote, no? O pinaka-high priest at the time, si Moises po ang high priest na yan kung saan ay binibigay ng Diyos ang kanya pong 10 kautusan, no? Sa kay Jesus Christ naman, ang pagiging high priest niya o pagkakasaserdote ay nasa aklat po ng Hebreo 7:24. Yan po ang pagkakahalintulad nila. O sa pagiging hari naman sa ating Panginoon, para po sa pagiging hari ay pahayag 19:16, yan po pinakita, hari ng mga hari, no? Nakalagay doon at Panginoon ng mga Panginoon. At patungkol naman kay Moises, no, sa pagiging hari, Deuteronomy 33 verse 4 to 5. So, yan po ang kanilang pagkakahalintulad. Sa John 10:11-15 naman sa pagiging pastol, no? Bilang leader, no, ng Israel. Ang kay Moises naman ay nasa Exodus chapter 3 verse 1. So ayan po ang kanilang pagkakahalintulad. At sa pagme-ministry naman, Matthew 2:13, sa kanilang suffering, no? No, kapwa sila tinangkang patayin, no? Si Moises sa panahon ni Paraon ay talagang gustong ipapatay si Moises. At si Jesus Christ naman sa Matthew 2:13, no? Ang kanya pong pagkakasilang ay gusto namang ipapatay ni Herodes. So, napaka-relevant po ng kanilang parehas, no? Na sinasabi ng Deuteronomy, no? So sa patungkol naman po ito sa isa pang pagkakapareha nila, kapwa sila nagdusa, no? Para po sa kasama ang bayan ng Diyos. Si Moises po, alam naman po natin ang ministry niya patungkol po sa paglilid po sa mga Israelita at gayon din si Jesus Christ. Patungkol naman po yan sa pagme-ministry niya, no, at the time na siya ay narito. Nakita ko naman po ang mga suffering niya, no? Humantong pa po yan sa pagkapako sa Diyos. So, ang pinakahuli po, akin po maibibigay, ang propeta po ay hindi po
kailangang mamatay sa sakit, no? Ang propeta, ang dalawa niyang ah, kalalagyan sa kamatayan, maaaring ito po ay sa pagtanda at sa pagpapatay o martyrdom, ganyan po ang mga propeta. Wala pong propeta na namatay, no? Na sa sakit, no? Kundi ito po ay maliwanag na ang mga propeta, no, na lingkod ng Diyos, kundi po yan sila pinatay sa pagtanda tulad ni Moises. Purihin po ang Panginoon at nawa po ay naipahayag po ng malinaw po ang pagkakahalintulad ng dalawang ito, no, na sinabi mismo sa bibig ng Diyos na ako ay magtatayo at magpapadala ng isang propeta na mula sa kanila at kadugo nila at tulad mo, no? Tulad mo talagang mag-ano po yan, magka-ano po talaga, magka-relevant. No, yan po yung kanilang status, no? Pwera lang po doon sa marriage kasi hindi naman yan talaga usapin to sa propeta, no? Kasi may mga propeta rin pong single, no? May mga propeta pong may asawa, may mga propetang napakaraming asawa. So hindi po diyan natin kukuhanin yan, no? Ang sinasabi at tinutukoy ng Diyos dito ay yung pagka-propeta, pag-ministry, at yung karanasan bilang isang propeta. Purihin po ang Diyos. Sa Diyos po ang papuri at pagkapasalamat sa aking pong pinahayag. Nawa ay mapagpala po tayong lahat. Magandang gabi po. Salamat. Okay na po, Sister Nad. Meron akong second. Ano po ba, Pastor? Okay, tapos na po ako, Ustad. Antayin natin si Sister Nat. Ako nga eh, parang nakamute yata. Okay, na ano na po ba? Tinatapos ko kasi yung ano. Teka, time post tayo. So, wave na po Ayun ba? po, Kanina po ba? okay. Sorry. Sa Okay lang po. monitor, Ganun. sa monitor po kasi ako Oo, kasi na may hindi pa kinakain. natapos yung oras ni Sa chat, Pastor. Oo. ayun ko po kaya yung Okay. So, okay. Pastor Gabinus, nakikita niyo po yung oras dito sa screen ko, dito sa kabila. Opo. Okay. Talagang wave na lang po yun, ano. Wave na lang po yan. Sa live, medyo delayed po pala yung, okay. So, wait lang po ha. Po. So, okay na po ba tayo sa, ano, okay na po ba tayo? So, cross-exam na po tayo. Yes po. Okay. So, yan. Maraming salamat po sa iyo, Pastor Gabinus ng True Vine Church, Christian Church pala. Yan. Okay, sorry po. Okay, so kung ready na po yung ating negative side sa kanyang pagtatanong. Okay, Bro Ali, so meron po ako ditong 20 seconds para dun po sa phone po ha. So mag-a-alarm po ito, maririnig nyo. So once po yun na narinig ninyo, ay next question na po ako. Then tigil na po tayo sa pagsagot at pagtanong. Okay po? Okay, so Okay. start na tayo. 7 minutes para sa yung cross-exam, Bro Ali. Okay, time start now. Tanong. Thank you, Sister Nat. Pastor, magandang gabi sa iyo at kamusta ka dyan? Gandang gabi din, Ustad. Okay, Mabuti unang naman. tanong, Pastor. Okay. Sa tindigan mong si Jesus ay huling sugo ng Diyos at hindi si Propeta Muhammad, alinsunod sa ating topic. Saan po isinugo si Jesus, Pastor? Sa bansang Saan lugar? Israel po. Sa bansang Israel po. Okay, thank you. Okay na po yun. Sige, Thank next you. question tayo. Next question. Kung ang Diyos ay nagkipag-usap sa ating mga ninuno noong unang panahon sa pamagitan ng mga propeta at mga sugo at isinugo si Jesus sa Israelitas, sino po yung para sa atin bilang huling sugo, Pastor? Around the globe na mga tao. Sino po? Si Sagot. Jesucristo po. Kasi na po sinabi ng Hebrew chapter 1, verse 1,
Nagsalita na mismo siya sa pamagitan ng kanyang anak. Yun po ang aking po sa Okay. Okay. Akala Next ko ba, question. Pastor, si Jesus ay sa Israel isinugo, hindi Ah, sa atin Pilipinas o saan man lugar. Sa Israel ayon sa sagot mo. At ah, nandyan talaga sa Biblia. Tama ba o mali? tama po yan. Okay, Sige po, categorical sagot. tama po yun, Ustad, kasi sa Israel siya sinugo, pero meron naman din po siyang isusugo para sa lahat ng bansa, lahat ng wika, lahi, yan po sa pamagitan naman ng mga apostol. Pero exclusively, si Jesus Christ ay para po sa Israel. Okay, next question. Next question. Okay. Kung ang Diyos, Pastor, ay nakipag-usap sa ating mga ninuno nung una pang panahon para sa kanilang kaligtasan, para sa kanilang kautusan, kung anong kanilang gawin, kung anong bawal. Sa atin, Pastor, kaya ang pamagat ng ating debate, si Jesus ay huling sugo. So sino ang para sa atin, Pastor, kung si Jesus ay para sa Israelitas? Kasama na po tayo dyan kasi yan po ang plano ng Diyos. Sabi na doon sa Matthew chapter 28, isusugo ko kayo, sabi ni Kristo sa mga lagat. Susugo kayo hanggang sa kaduluduluhan ng mga bansa, no? From Judea, Samaria, at sa kaduluduluhan ng bansa. Yun po ang sinabi. Si Jesus Christ po talaga for Israel lang. Kaya ang sabi niya doon sa babae na naninikluhod sa kanya na pagalingin yung anak Okay, niya. next question po. Sunod na tanong. Next question, okay. Kung ang ginamit mong 18:18 ng Deuteronomio ay pinalabas mong si Jesus, yung kagaya ni Moses, at sinabi nga sa Deuteronomio 18:18, palilitawin ko ang isang propeta mula sa kanilang mga kapatid na gaya mo. Gaya mo, sabi ng Diyos kay Moses. Magkapatid, kung tutusin, magkalahi si Moses at Jesus, na Israelita silang dalawa. Bakit sinabi na mula sa kanilang mga kapatid? Bakit hindi sinabi na mula sa inyong mga kapatid? Kung ganon, hindi si Jesus ang tinutukoy ng 18:18, kundi si Propeta Muhammad gaya ni Moses. Yes or no? Categorical. No po. Ang tinutukoy po dyan ay kalahi. Sabi doon, katulad mo, propeta, kalahi, yun po ang aking pinahayag. Ibinigay ko po yung mga bersikulo dyan sa kanilang pagkakaalintulad at sa kanilang pinagmulang lahi. No, yun po ang aking po. Okay, next question. Okay. Kung ang lahi na nanggaling kay Propeta Abraham ay yung Ismaelitas at Israelitas, matawag na Israelitas sila Moses at Jesus dahil galing sila kay Jacob na later on tinawag na Israel mula kay Isaac. Bakit sinabi sa talata? Palilitawin ko ang isang propeta mula sa kanilang mga kapatid. Bakit hindi sinabi na mula sa inyong mga kapatid? Para sabihin na si Jesus, yung tinutukoy ng 18:18 na gaya ni Moses. Bakit Sagot. sinabi na kanilang kapatid? Sagot. So, bali, isa lang po yun, no? Isa lang po ang ibig sabihin nun. Mula doon sa kanyang lahi, Israelita, no? Si Moises, ay magtatayo ng isang sugo na magsasabi ng lahat ng ipapasabi ng Diyos. So si Jesus Christ po, lahi ni Israelita, no? Sa Huda po siya nakatala. At si Moises Okay, next naman question. ay Sunod po na Next tanong. question. Okay. Para accurate na si Jesus ang tinutukoy ng 18:18 at hindi si Propeta Muhammad, peace be upon him. Sino ang higit na magkagaya? Kay Moses, si Propeta Muhammad at Moses, o si Jesus at Moses? Pili ka po. Sagot. sagot ko po, si Jesus at saka si Moises po, yung akin pong ibinigay sa kanilang pong lahi, pareha silang tuli, o sa kanila pong pinagmulan, pareha silang Israelita, sa pagkasiserdote, pareha silang siserdote, at sa pagiging hari, andyan po sa Deuteronomy 33 verse 4 to 5, si Jesus Christ naman sa pahayag 19:15. Napakarami Okay, po next sa question po. pagkapastol. Sa Okay. sunod po tanong. Hindi tinatanggi na parehas sila ayon sa pinahayag mo. Ngunit si Jesus ay walang tatay. Samantalang sina Moses at
Muhammad may tatay. Si Jesus ipinanganak ng mahimalang pagkalikha, samantalang sina Moses at Jesus ipinanganak sa normal na pagkalikha. Pare-parehas silang propeta na may natanggap na Torah, Gospel, Quran. Sino ngayon ang mas higit na magkaparehas? Si Moses at Muhammad o Jesus at Moses? Okay, si Jesus Christ pa rin po, Ustad, kasi diyan po kasi sa lineage ni ano no, ni ng kings, no? Lineage ng Judah, nagmula si Jesus Christ. Kung doon naman po doon sa pagiging ano niya, walang ama, yun po talaga po ang nakatalaga, propesiya po talaga yan eh. Sabi sa Isaiah 9:6, Okay, isisilang ng isang dalaga next. ang Okay, sanggol. next question po tayo. Kaya lang Next medyo question. Okay. wala na po tayong oras. Ay, Inabot, Bro Ali. Okay, stop. Okay. Yung aking alarm pang graduation. Okay. Okay, maraming salamat po sa... Masyadong mabilis ng 7 minutes, nagbibiti ako. Oh, di ba? Kanina po tinatanong ko kayo eh. Although medyo matagal po talaga yung gusto ninyo, pero nasa inyo naman po yun. Okay, so ayan, maraming salamat po sa iyo, Pastor Gabinus, at syempre sa cross-exam ng ating negative side. Okay, so ayan, i-mute ko po muna kayo, Pastor ha. Okay, so dako na po tayo para sa ating shoutout muna tayo dyan sa comment section. Ayan, hindi na po ako magbasa, medyo mahaba. Ayan, magandang gabi po at pa-share po nung ating live mga kapatid. Ayan, so stay tuned lang po kayo at tayo ay meron ditong nagaganap na debate. Okay, so Bro Ali, 10 minutes para sa iyong first stand. Okay, time start now. thank you, Sister Nad. Malinaw ba boses dyan, Sister? Klaro po, klaro. Naririnig. Okay, Yes, thank you very yes. much. Okay, sige. Time start. Ang papuri at pasasalamat ay naukol lamang sa Panginoong Diyos na ating sinasamba at ang ating tinatalakay ngayon, inaalam natin mga kapatid kung sino ang huling sugo. Mashallah, ang ganda po ng topic. Kaya lang ang stand ng first stand ay si Jesus daw yon. Hindi ko po naramdaman mga kapatid yung pagiging solid ng stand dahil sa cross exam mga kapatid, kung ang Diyos ay nakipag-uusap sa ating mga ninuno sa pamamagitan ng mga propeta at sugo, nandun Hebreo 1:1. Tama mga kapatid. Nasa Quran 16:36 din naman na ang Diyos nagpalitaw siya ng mga sugo at propeta sa bawat henerasyon upang lahat ng mga sugo na yan at propeta mangaral lamang sila doon sa unang credo na huwag kang magtatambal. Kaya ang first of the commandments ay huwag kang magtatambal, sumamba ka lamang sa isang Diyos. Sakto sa 16:36 ng Quran, sambahin lamang si Allah. At yun ang pinangaral ng lahat ng mga propeta sa Quranic views, sa verses, sa aral ng Islam. Bagamat ang Biblia, hindi tayo mapag-isa dahil iiba-iba ang paniniwala rito dahil walang original na lingwahe at makita nyo in fact sa panahong ito maraming sikta, Christianity sa iba-ibang credo na nag-aagawan sa kung ano talaga ang sasabihin ng Biblia sa tunay na mensahe. Pero gagamitin natin ang mga biblical verse para lumitaw kung ano talaga ang katotohanan doon sa topic natin. Ang huling sugo ba ay si Jesus o si Propeta Muhammad, peace be upon him? Take down note sa mga verses mga kapatid. Magagamit niyo po ito, promise. Gumamit si pastor ng 18:18 Deuteronomy para palitawin na si Jesus. Pero ang pinapalitaw dyan ay si Propeta Muhammad, peace be upon him. Dahil marami pang mga context niyan na ang propetang gaya ni Moses ay si Propeta Muhammad nandun sa 29:12 ng Isaiah. Nabigyan din ng revelasyon ang propetang yaon. Kaya kung titignan ninyo mga na to, bilang kaming mga Muslim, ang paniniwala namin na huling sugo ay walang iba kundi si Propeta Muhammad, peace be upon him. Dahil nabanggit mismo sa Quran. At mayroong mga talata biblikal na kung saan si Jesus
ay nagsasabing talagang nagbibigay patotoo at palatandaan kung saan may darating na propeta pagkatapos niya na ang pangalan ay Ahmad. Bibigkasin natin ang isang talata doon sa Quran mismo na tumutukoy na si Propeta Muhammad, peace be upon him, ay huling sugo. Quran 33:40. Maka na Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulallah wa khataman nabiyin. Si Muhammad ay hindi father of your men. Hindi siya founder ng Islam, kundi sugo siya ng Diyos, pinakahuli sa mga propeta. Napakalinaw. Hinihintay ko mula kay pastor ang isang talata na sinabi niya na si Jesus ay huling sugo. Alinsunod doon sa talata. O huling propeta, wala. Bibigkasin ko sa inyo mga kapatid, ang isang talata na si Jesus ay good for Israelita lamang. Sa Matthew 15:24, take down notes. Si Jesus ay nagsabi siya, sumagot siya sa mga tao, hindi ako isinugo maliban sa mga nangaligaw na mga angkan ni Israel o sa mga naligaw sa bahay ni Israel. At talagang agree si pastor na si Jesus ay isinugo lamang sa Israel. Malinaw yan mga kapatid. Kung si Jesus ay good for Israelita, sino ang para sa atin? Para maging fair. Dahil ang Diyos nakipag-usap sa ating mga kanununuan nung una pang panahon. Sa Hebreo 1:1 biblical. Katulad ni Moses, isinugo saan? Sa Ehipto. Exodo 3:10. Basahin ninyo mga kapatid. Hindi ako magbibigay ng talata ng hindi namin napag-aralan para iwanan na namin ang aral Christianity at maging Muslim ako. Kung si Abraham ay sinugo saan? Sa Kanaan o sa lugar na kanyang pinaglakbayan, nasa Genesis 12. Basahin nyo ang 1 hanggang 3. At si Jesus ay sa Israelitas. Si Propeta Muhammad, peace be upon him, nasa Quran 7:158 para sa ating lahat. Ating lahat. Malinaw. Kaya kung ang angkin ng ibang Kristiyano under Christianity na si Felix Manalo ang sugo para sa atin huling araw, teka muna at mas matimbang ang aral Islam. Pansin nyo mga kapatid kung saan ang ating mga nagamit na talata ay mayroong kagandahan kung saan magkakahawig ang mensahe na walang ibang pananampalataya ngayon na nagsasabing si Hesukristo ay sugo lamang sa Israel at pumapanig nga si pastor. So sino kung ganon ang sugo para sa atin kung sa Quran chapter 2 verse 213 nagpalitaw, nagsugo ang Diyos sa mga nauna pang henerasyon ng mga propeta at nabigyan sila ng kani-kanilang revelasyon katulad ng Zabur kay David o Kalatas kay Abraham, Torah kay Moses at Ebanghelyo o Al-Injil kay Jesus, kay Propeta Muhammad, peace be upon him, ay Quran. Kay Felix Manalo daw, ano daw? Kay Ellen G. White ng Sabatista, shout out kay Denmark. Ano daw na ibigay? Puro nga yung sagot ng una pang mga kapanahonan na aming pagdidebate sa punto na to ay lumitaw ang katotohanan na ang huling sugo ay hindi si Jesus, kundi si Propeta Muhammad, peace be upon him, at ang pagkahawig na turo ni Jesus at ni Muhammad, peace be upon him, at ni Propeta Moses, yung isa ang Diyos. At pari-parehas lang silang nagdasal. Pero ang stand ni pastor sa isang banda, si Jesus ang Diyos. Nagtataka lang tayo ngayon dahil ang tindig ni pastor si Jesus ay propeta. Naubusan nga lang ng oras sa pagtatanong na itanong sana natin, ano ba talaga pastor? Diyos mo ba si Jesus o propeta mo si Jesus? Siguro maguguluhan siya sumagot sa categorical na yon dahil nagmistula siyang nagiging sala sa init, sala sa lamig sa isang banda. Kaya ang mensahe ng Diyos ay maka-Diyos, hindi ito masusumpungan ng pagkakasalungatan. Kailangan ay diretso siya at hindi siya makakitaan ng isang bagay na taliwas sapagkat ito po ay hinggil sa Diyos. Kung ang mga propeta sugo ay sila'y modilot mga tinatawag na pattern sa bawat panahon at henerasyon para masundan ang utos ng Diyos,
Tama lang mga kapatid. Mayroon din naman tayo ngayon. At siya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walang ibang tao ngayon nangangaral sa atin na inilalagay sa tamang kalagayan at pananampalataya sa pagkilala kay Jesus bilang sugo, alipin at lingkod. Tama ba? Yan nga mga kapatid, ang mga propeta sila ay sugo, propeta, alipin at lingkod ng Diyos. Kaya sa stand ng mga Muslim, sa debating ito, inshallah, naging malinaw na ang huling sugo para sa atin ay hindi si Jesus, kundi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sa 33:40 ng Quran, litra por litra, na siya ay huling propeta o sugo ng Diyos. Pero mamaya hanapan natin si pastor ng isang talata sa biblical verses o kaputol ng talata na sinabing si Jesus ay pinakahuling sugo ng Diyos. Otherwise, talagang paniwalaan niyang si Jesus ay sugo, hindi siya Diyos. Para magkaisa at hindi kasusumpungan ng salungatan ng kanyang stand. Dahil hindi naman tinatanggap ng ating mga kababayang Kristiyano ang stand ni pastor. So paano natin paniwalaan yung stand ni pastor kung sila mismo ay hindi magkaisa? So welcome kayo sa Islam. Nagkakaisa ang mga Muslim globally kung sino ang huling propeta, siya si Propeta Muhammad. Kung sino si Jesus, alipin at lingkod ng Diyos. Pari-parehas kaming sumamba sa sinamba ni na Jesus, Moses at Muhammad sa kapamaraanan nilang sala kung tawagin. Isang bakas na itong turo ng Islam ay tunay na hindi si Jesus ay huling sugo, kundi siya ay isinugo sa Israelita at ang turo niya, ginawa niya kung paano magdasal sa 26:39 ng Matthew, siya ay sumubasob sa lupa kung magdasal. Kaparihas nga sila ni Moses at ni Propeta Muhammad. Sa punto na to, hindi Diyos si Jesus. Okay? Okay, so maraming salamat. Ayan, time is up. Thank you, sister. Thank you very much. Okay, so yan, inapot. Okay, so maraming salamat po sa iyo, Ustad Ali. Ayan, so dyan po nagtatapos yung kanyang unang tindigan. At shoutout po tayo. Hi, Sis Emmy. Ayan, magandang gabi po sa iyo. At ayan, yung mga nasa ano po natin, si Arcangel. Ayan, yung mga taga-Indi po. Ayan. Okay, so dako na po tayo para sa pagtatanong or cross-exam po ng ating affirmative sa ating negative side. Okay, Pastor Gabinus, naka-mute po kayo. Paki-unmute po. Ayan. Paki-click po yung icon na, ayan, okay. Praise the Lord. Ayan na po, Okay, ayan na po. ayan, salamat. Okay, so, okay, kung ready na po sa Pastor, 7 minutes po para sa iyong cross-exam. Ready na po? Apo, apo. Okay, so, time is start now. Tanong po. Okay, magandang gabi, Ustad. Ready ka na ba? Gandang gabi, So, Pastor. Ready. Go. Ang unang tanong ko sa iyo, ang paksa natin ay huling propeta. Wala naman akong binanggit na Diyos si Kristo kasi ang ating paksa ay propeta. So, si Muhammad, no, ang sinabi mong huling propeta, bigyan mo nga ako ng isang teksto, no, sa Quran na sinabi mismo ni Allah na siya yung huling propeta. Okay, Pastor. Sagot po. Sagot. 33:40 ng Quran, Pastor. Ano po, Quran pakiulit? 33. 33? Quran 33:40. 40? 40? 33:40. Diyan ay mababasa, Pastor, kung saan si Propeta Muhammad ay sugo ng Diyos at huli. Pinakahuli. Silyo. Okay, Thank you. babasahin po. May tagabasa po ba tayo? Ay, time post tayo. Ay, wala po. 30 wala verse po. 40. Okay. Ito po ang sinasabi, no? Sa 33. Nasa 33 verse 40, umamad, no? Ito yung nababasa, no, Ustad. Sabi rito, si Muhammad ay hindi ama ng kahit sino man sa inyo na mga kalalakihan, kundi siya ay sugo ng ala at pinakaselyo, pinakahuli, lahat
No? Kay propeta, wala kayong propetang isusugo pagkatapos niya. So yan po ang pahayag ni Allah. So ito po ang pangalawang tanong ko, Ustad. Wala na po bang sumunod na propeta na kasunod ni Muhammad? Sagot. Sino Wala po na, si Pastor, dahil Akbar? sagot na ba ko? Sige po, sagot. Wala na, Pastor. Sa tanong mo, wala na bang susunod? Wala na, Pastor. Kung ang Diyos ay nagsasalita, perpekto siya, huwag ka nang humanap ng ibang talata para windangin mo, Pastor. Bawal po yun sa aral Islam, yung nagkakasalungan. So, isa lang po, brother, ang sinabi, huling sugo o propeta si Muhammad. Thank you. Okay, Okay, next babasahin question po. po. Next question. Babasahin ko po itong hadith, hadith ayon kay Abu Haruhara. Sabi ito, ang sugo ni Allah. Sabi mo wala nang kasunod, bakit mayroon pang sugo si Allah dito na Abu Huraira? Huraira. Ustad sa hadith 1:1. Okay, sagot. Paano po ito? Paano papaliwanag ito, Ustad? Bakit sinabi dito sugo ni Allah? Kung huling sugo na sana si Muhammad, sana wala nang Abu Huraira. Sagot po, sagot. Okay. Si Abu Huraira, Pastor, ay kasama ni Propeta Muhammad noong panahon niya na nag-ulat ng mga hadith. Kung nababasa mo na po yung hadith, pwedeng pakinggan namin yung paliwanag mo hinggil dyan, Pastor. Pero kung hindi mo alam yung hadith, asa ka lang sa translation, mahirap po yan, Pastor. Next Okay, question. next question po tayo. Sunod Okay, na yung tanong. sabi mong huling sugo tapos meron palang kasabayan, sino ba talaga ang huling sugo sa kanila, Ustad? Kasi sabi mo, kasabayan Sino ni ba? Muhammad. Sino ba sa kanila talaga ang huling sugo? Okay, sige, Bro, sagot po. ang propeta, peace be upon him, siya si Propeta Muhammad, siya ang huling sugo. Yung mga disciples, kung tawagin ay sahaba. Okay, so hindi sila sinugo. Pastor, magkaiba po yung unawa mo sa unawa namin na ito'y matino. Kasi kung ang Diyos nagsalita na huling sugo si Propeta Muhammad, Diyos na po yung nagsalita, Pastor. Hindi po magkakaiba Okay, ang next pahayag. question po tayo. Sunod na Okay, tanong. next question mo, Ustad. Anong lahi po ni Muhammad? Katulad ni Jesus Christ kasi sabi doon, paliwanag ko kanina, siya ay Israelita. Si Muhammad ba ay Israelita? Sagot. Anong lahi si Propeta Muhammad? Okay. Siya ay titingnan natin mula sa Quraishi, pagka tinignan mo ang family tree, galing din kay Propeta Abraham. Ismailitas nga kung tawagin natin. Kaya doon sa 18:18 na palitawin ang isang propeta mula sa inyong mga kapatid, kung parehas na Israelita, Moses at Jesus, bakit inyong mga kapatid o kanilang mga Next question kapatid? po tayo. Ang Sunod na nasa tanong. Sunod na Okay. tanong. Sabi mo, lahi din siya ni Abraham. Tama yon. Pero meron siya sariling lahi. Ang sabi kasi doon, Ismailita siya, no? Ismailita, ang lahi niya, Arabic. Yan. Yang mga sa Middle East, Arab, Iran, yan po ang lahi ni Ismael. So, separate po sila kasi sabi ng Diyos kay Abraham, sabi niya, si Ismael ay may lahi din naman, 12 din po yun, ayon dito sa Genesis ko, no? 12 din kay Jacob. Kaya magkaiba po yan, Ustad, no? Okay. Ito po, saan po sila nagkapareho ah, ni Moises at ni Muhammad? Saan pong ministry? Ano pong gawain nila o ministry sa pagkakapareho nilang dalawa katulad ng sinasabi ko kanina na si Jesus Christ ay talagang magkakahawig ang ah, kanilang pagkakatawag. Isang propeta, isang serdote, hari, pastol. Kay Muhammad po, wala po kayong naibanggit. Ano po ba ang pagkakapareho niya? Sagot. Sa presentation, Pastor, ang dami nilang pagkakahawig. Sa turo nila, isa ang Diyos. Sa pagkakapanganak nila, sa kanilang magulang. Samantalang si Jesus ay hindi sila magkakaparehas dahil walang tatay si Jesus. Pinanganak siyang makababalaghang pagkalikha.
Oh, 'di ba? Kung silang lahat ay Okay, ihahambing natin, ang sabi next mo question po. kapareha si Moses. Next question. Okay. Ito pong sinasabi, no, na sabi mo ay lahi siya ni Ismael. So wala, ang sabi naman kasi ng ng Deuteronomy 18:18, katulad mo, si si Moses ba Israelita o Arabo? Sagot. Yung Israelita pastor, yun ang pinanggalingan ni na Moses at Jesus. Galing kila kay Jacob o kay Isaac. Okay, ayan. Time is up Magkaiba dito po. yung katagang sinasabi mo kasi ano yun, lingwahe yun. Okay, okay. So, time is up na po. Ayan, so naubos na po yung ating 7 minutes. Okay, maraming salamat po sa iyo, Pastor Gabinus, para sa iyong cross-exam sa ating negative side. Okay, so dako na po tayo sa ating rebuttal round. Ayan. Okay, so 10 minutes po para sa ating rebuttal stand ng ating affirmative na si Pastor Gabinus ng True Vine Christian Church. Okay, so Pastor, okay, 10 minutes. Time start now. Yan, malinaw po na ang mga binigay ni Ustad ay hindi po klaro, no? Yung una niyang binigay kasi, ang sabi niya ay kapag ka Diyos, wala naman akong sinabing gano'n kasi ang topic namin ay huling propeta, wala po akong nilahad na ganyan na Diyos si Kristo, no? So, Paul po yan, yung kanya pong sinabi na kapag ka ay Diyos, no? Wala, di naman din niya tinanong na ano ba si Kristo. Ang talagang topic namin ay ang huling pagkapropetang sugo, no? Akin na ibigay. Lahat ang kanyang ibinigay ay doon lang sa turo, Sa turo. Si Kristo din naman ay nagturo na may isang Diyos, no? Isang Diyos din ang itinuturo ni Kristo, no? Binanggit niya pa yan, no? Na pakinggan mo Israel, ang Panginoong Diyos ay isang Diyos. So, doon natin makikita na mahina yung stand ni Ustad kasi yun lang ang naibigay niya at yung sa lahi napakalayo po kasi ang Ismailita po kasi ay pinalayas po kasi talaga yan ni Sarah yan si Hagar kasi isa siyang alipin nagbataas kay Sarah. Kaya ang sabi ng Panginoon kay Abraham, huwag kang magdamdam patungkol kay Ismael at kay Hagar. Bibigyan ko sila ng sarili nilang lahi, bayan. So, nakikita natin yan sa Genesis, no? Na kung saan ay binigkas ng Panginoon. Genesis po yan, no? Sa chapter 17, 8 hanggang 12 po yan, no? Na ang lahi ni Ismailita ay separate po yan sa Israelita. Kahit po sa panahon natin ngayon, makikita po natin hindi po magkaisang lahi yan. Yan na natin makikita sa panahon natin ngayon. Hindi po pwede sabing sila ay mga Hudyo, gayong mga Arabo sila. Napakalayo po na yan. Malaking leakage yan na pagsabihin mo na lahi yan Israel si Ismailita. Si Ismailita kasi may sarili ang bayan, bansa. Halos 12 din ang kanya, no? Ay Jacob ay 12 din kanya pong tribo. So sineperate yan ng Diyos, hindi yan po pwedeng isang lahi. Ang malinaw doon ay talagang si Ismailita ay hindi po Israelita yan. So doon patungkol naman po sa mga ministry, wala naman siya sinabing ministry ni pagkakatulad ni Moises at ni Muhammad. Kasi si Muhammad hindi naman niya saserdote, no? Hindi niya saserdote. Hindi rin yan hari, no? Dineclare niya, propeta siya, no? Kinausap si ni Allah, pero wala naman siyang patotoo, no? Mga saksi. Pwedeng, ang kini naman, kahit sino po pwedeng sabihin huling propeta. Kahit nga si Manalo, inaangking huling propeta. Pero yan po ba ay legit na diniklara ng Diyos? Hindi katulad ng kay Jesus Christ. Talaga siya po ang huling propeta. Kasi yan po ang sinasabi sa Hebrew chapter 1, no? Verse 1, no? Ang sabi niya dito,
Hebrew chapter 1 verse 1, ang sabi niya ay ito po ang ating mababasa. Sa iba't ibang panahon ay nangusap ang ating Diyos sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit sa huling panahon, yun po, dinay niya huling panahon. No? Kaya pag sinabing huling panahon, huling sugo yan. Yan po ang ating po interpretation diyan. Kasi hindi naman sabihin huling panahon tapos meron pa palang kasunod na sugo, ay hindi huli yan. So mga nag-aangkin diyan na may huli pang sugo, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, maliban sa Kanya, ang mga yon ay bulaan na. No? Kaya si Jesucristo ang malinaw na binabanggit sa hula ni Propeta Moises, no? Na darating ang time na susugo ang Diyos ng isang katulad niya, magkakatulad talaga, super ang katulad sa pagme-ministry, sa pagkapropeta, sa pagkakaserdote, sa pagkahari, sa pagkapastol, parehas din gustong patayin nung sila ay sanggol, parehas na parehas, no? Yung kanilang suffering, parehas na parehas din po, no? Na talagang matitigas ang ulo, no? Ng mga Israelita. At yung kanila pong itong aking iniistan. Kasi po lahat ng propeta na kinikilala rin ng Islam ay propeta rin po, no, ng ating pong lumang tipan na ating pong kasaysayan, no, sa Biblia. O, yan po ang kanilang mga propeta ay propeta din namin, no. Pero lahat ng propetang yan ay may sistemang ipinaglingkod nila sa Diyos. Hindi lang yan sila yumukod, no. Lahat ng mga propetang yan naghandog, no, naghandog sa Diyos, no, ng mga susunuging handog para sa pagsamba nila sa Diyos. Hindi lang yukod-yukod yun, no. Hindi lang yukod-yukod yun. May mga pagkakataong nakayukod, pero kadalasan po talaga ang kanila pong pagpupuri ay nakataas ang mga kamay. Yan. Katulad ng sinasabi ni Propeta David, no? Purihin ang Diyos na nakataas ang kamay. So, ganyan po yan. Ang pagsamba po sa Diyos ay sa pamamaraan na kung saan itinalaga niya sa aklat ng Torah ang pagsamba sa Diyos ng tunay na sinugo ng Diyos mga propeta, sila po ay naghandog sa Diyos. Si Abraham naghandog sa Diyos, si Moises naghandog sa Diyos, at ang iba pang mga propeta, no, na binabanggit sa Biblia. So diyan po natin makikita ang pagkakaparehas ng dalawa. Wala po talagang tulak kabigin, halos sa parehas po. Pero po sa sinasabi niyang estado na kung saan ay walang ama si Jesus Christ, this is prophetic. Prophetic po kasi yan. Prophetic yan, no? Na ang isisilang na sanggol, ang mga anak ay dalaga, pero considered na sa lahi pa rin ni Israel dahil si Maria ay Israelita. So yan naman po ang yan naman po ang aming pagdedebatihan diyan. Yung lahing pinagmulan. So, hindi man kinuha sa amang lahi, doon naman sa ina ay lahing Israelita po yan. 100%. Amen po. Purihin po ang Diyos sa lahi ni Huda. No? Ang ating pong pinagkuhanan ng lahi ng ating pong Panginoon Jesucristo. Yung kanya pong bloodlines, no? Mula kay Jesus Christ hanggang kay Adan, no? 14 generation po yan. At wala pong naitala si Ismael na kasama diyan sa tinatawag na mga lahi na yan. Kahit balibalik na rin po natin ang Biblia, wala po sa lahi, no, ng bloodlines ng Israelita at pagka-Hebreo katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po nasama sa talaan, no, ng tatlong 14 na saling lahi, no? 14 generation times 3 po, walang Ismael, no, na Ismaelita na nakahalo po diyan sa tinatawag na pagiging lahing Israelita. So, napakaganda po ng ating pong debate. So, sa aking pong tayuan, 100% po si Jesus Christ po yan. Kasi ang sinabi doon, everyone, anak mismo ng Diyos, no? Ang isinugo na sa huling panahon. No? Isa rin po yan sa mga parabola ni Jesus Christ na nag-utos, no, ang may-ari, no, ng ubasan,
atin pong babalikan, pinagpapatay yung mga inutusan. Pero ang sabi doon ng nung may-ari ng ubasan, siguro itong anak ko, baka paniniwalaan na nila ito at pakikinggan, ito na isusugo ko. Pero ang ginawa ay pinatay pa rin pati ang mga anak, ang anak na sinugo. So ganyan po ang nangyari kay Jesus Christ, no? Mismong anak niya na ang sinugo niya para sabihin ng lahat, no, ng ipinapasabi ng Ama. Alam niyo po ba ang mga pinasabi ng Ama? Nakatala po yan lahat, no, sa turo ni Jesucristo dito po sa four gospel, no? At ang sabi dito ni Juan, kulang pa nga iyan. Kulang pa yan kung itatala lahat ng himala, lahat ng mga ginawa ni Kristo ay hindi magkakasya sa buong mundo, no? Ang paglalagyan, no, ng mga turo, aral na mula sa ating Panginoon Jesucristo na mismo ang Diyos, no, ang nagsalita. Ang sabi na doon, ako'y sinugo, no? Tama po 'yon sa Israel kasi yan po talaga ang nakadesign. Sa Israel lamang po talaga siya. Pero ito po ang ating pong pakakatandaan. Mayroon po siyang piniling 12 na mga disipulo na siyang magmiminin. Okay, so time is up po. Ayan. Okay, maraming salamat po sa iyo, Pastor Gabinus, para sa iyong rebuttal stand. Okay, dako na po tayo para sa ating cross-exam ng ating negative side. Ayan, sa rebuttal stand po ng ating affirmative. Okay, so Bro Ali, ready na? Ready, sister. Okay. Okay, so 7 minutes, time start now. Tanong. Tanong Okay. po. Pastor Gabinus, nang sinabi ni Jesus, I was sent only to the lost sheep of Israel. Tama po ba yan, Pastor? Or mali? Tama po yan. Katulad ng pinahayag ko, tama po yan, Ustad. No? Okay. Tama po yan. Next Ang sagot ko question. po, tama po yan. Dahil ang Panginoon ay para po isinugo sa Israelita. Pero meron po 12 na isinugo siya para sa buong mundo. Katulad din naman ni Muhammad, no? Pang buong mundong propeta Okay, rin. next question po tayo. Sunod na Hindi lang pang Arabic. Next question. Next question na po. Sabi mo po kanina, Pastor, si Jesus ay para sa ating lahat. Kabilang na tayo doon, sabi mo. Dahil ang ating stand, si Propeta Muhammad ang huling sugo para sa atin na rin. Nasa Quran 7:158. So, nagsisinungaling ba si Jesus nung sabihin niya ay para lamang siya sa mga Israelitas? Nagsasinungaling ba o hindi? Hindi siya nagsisinungaling, Ustad. Talagang sa Israel na siya sinugo. Yun ang kanyang binanggit. No? Pero ito pong aking pinapaliwanag sa iyo, meron po siyang sinugong 12 para po sa buong mundo. Ito po yung Matthew chapter 28 verse 19 to 20. Yan po ang ating po sagot yan. Okay, next question po tayo. Sunod Kung na mayroon pang sugo pagkatapos ni Jesus, ayon sa iyo, Pastor, kung ganun, hindi si Jesus ang huling sugo dahil si Propeta Muhammad nga iyon. Tama o mali? categorical. Mali po. Mali po kasi ang sabi sa Hebreo 1:1 hanggang 3, yung kanyang ang huling susuguin yung mismong anak niya na po. Yan na po yung ating sagot. Si Jesucristo ang huling sugo na kagaya ni Moises. Yun po ang ating pong tinawanan. Okay, next question. Kung ang mga propeta ay sila yung modelo at pattern sa bawat henerasyon, katulad ng Hebreo 1:1, kung si Jesus ay huling sugo sa Israelita at si Moses sugo sa kanilang lugar sa Ehipto, si Abraham ay sa Kanaan, sino ang para sa atin, Pastor? Sino po? Bigay mo yung pangalan. Sagot? Ano po yun? Pakilinaw po, Ustad. Okay, time pause tayo. Sige. Tatlong karakter kasi Okay. yung binigtas. Okay, sige. Bro Ali, Pakilinaw paki-rephrase po. ulit. Paki-rephrase yung tanong. Question, please. Sige. Kung ang mga propeta ayon sa 11 o 1:1 ng Hebreo at saka 16:36 ng Quran, nagsugo ang Diyos ng mga propeta sa bawat henerasyon at panahon nung una para gabayin nila. Okay.
kung si Jesus ay sa Israelitas isinugo, at ayon sa'yo, huling sugo siya. At angkin mo na mayroon na namang sugo. So sino pala ang tinutukoy na sugo na yun na kasunod, Pastor? Sa amin, siya si Propeta Muhammad. Pangalanan mo ko kung sino yun, Pastor, yung sumunod pa Wala, kay Jesus. Okay, wala sagot. po pong pinahayag na kasunod ni Jesus. Ang sabi ko, si Jesus po ang huling sugo. Yun po, Ustad. Si Jesus po ang sinabi kong huling sugo kasi siya na mismo po yung binabanggit sa Hebreo 1:1 hanggang 3. Okay, next question. Kung huling sugo si Jesus at para nga sa Israelitas yon. O sino nga para sa atin? Sabi mo sa kanina, mayroon pa siyang isinugong muli. Sino nga iyon? Kaya ang aming angkin, ang huling sugo ay si Propeta Muhammad at hindi nga si Jesus. So sino yung huli? Ayon sa'yo. Ang sinugo naman ni Kristo, hindi propeta, alagad, Ustad. Yung 12 alagad, no, ang kanyang sinugo, hindi siya nagsugo ng propeta, alagad po, disciple sa English po. So, yun po ang aking sagot. Hindi po propeta ang sinugo ni Kristo, kundi mga alagad. Okay, next question. So hindi si Jesus ang huling sugo dahil nagsugo siya pa ng alagad. Tama o mali? O alagad po, diferensya po yan sa Tama o mali, Pastor? propeta. Okay, Mali typos. po kasi ang Sige. alagad po hindi rin po propeta. Magkaiba po yan ng kanilang kategorya. Ang mga alagad ay hindi po propeta, kundi po sila ay mga disciple o alagad tagasunod ni Kristo. Iba po yun. Okay, next question. Kung sinabi na ni Jesus na para sa Israelita lamang siya bilang huling sugo ayon sa sinabi mo, bagamat walang litra por litra, in contrast sa 33:14 ng Quran, huling sugo si Propeta Muhammad. Okay. At mayroon na naman siyang isinugo. Matutugunan ba natin yung titulo na si Jesus ang huling sugo kung mayroon pa siyang isinugong muli? Tama o mali? Mali Categorical po, po. Ustad. Ang sinugo ni Kristo hindi po propeta, mga alagad po. Pangalawang sagot ko na po yan. Patungkol naman sa pagkapropeta ni Jesus Christ, ni Jesus, sa Israel po talaga siya sinugo. Kasi yan po yung kanyang gagampanan sa sinabi noong Deuteronomy 18:18. Isusugo ko ang isang tulad mo na magsasalita sa inyo. Israelita po ang Okay, binabanggit next po dyan. question po. Sunod pong tanong. Okay. Kung magkagayon, mayroon si Jesus ba, Pastor, ay propeta mo o Diyos mo? Pili ka. Wala po akong binanggit yan. Hindi po yan ang ating topic. Comment po ako dyan. Ano po ako dyan? Tawag dito. Mr. Nad, hindi po yan ang usapan namin. Okay, sige. Kung gusto Okay, mo so sa Diyos, next question na po tayo, Bro Ali. Next question. Okay. Next question po tayo. Okay. Pastor, kung ang huling sugo na pinag-usapan natin sa angkin namin ay si Propeta Muhammad, litra por litra, at sabi mo si Jesus ang huling sugo, pero nagsugo pa siya ng kasunod na naman. So hindi siya ang huli. Yes or no? huli po si Jesus Christ bilang huling sugong propeta. Ayan po sinabi ng Hebrew. Uno-uno. So ito, sabi niyo, sa huling panahon, sabi sa huling araw na ito, ay nagsalita siya. Yung sinasabi niya sa Deuteronomy sa atin sa pamagitan ng kanyang anak, no? Na si Jesucristo. Okay, next Yun po question yun. po tayo. Wala na po siyang ibang sinugong propeta para sa atin. Okay, Hindi sunod po si tanong. Jesucristo na. Next Ang question. binanggit, Pastor, ay anak o sugo? Ang kanya po kasing title, napakarami po niyan. Sa pagiging Pastor, anak po, pakisagot yung sister natin. Kunin namin po yung Typos. yung both po yan, both. Yung anak niya, katulad din po sa sinasabi ko kanina. Okay, sige. Ang sinugo niya na bilang options propeta, ako, sister. Wait lang po. Okay, may ano ka ba objection? Bro Ali? Yes. Okay, sige. Anong objection? Saglit lang po, Pastor. In Ano po? contrast din sa stand ko, sister, Pastor, nabanggit litra por litra na huling sugo, propeta si Muhammad, peace be upon him. Yung sa'yo ay anak ba o sugo yung binanggit sa 1:1 ng Hebreo? Yun po yung categorical doon. Anak ba o sugo? Yun po binanggit doon?
Okay, Pareho po, so pareho wait po, lang po. Ustad. Ang sagot ko po, Wait lang po, Pastor. Okay. So sasagutin niyo na po. sagutin ko po. Okay, sige. Sige po. Time Pareho resume. po Sagot yung po. binanggit mo. Pareho po yung binanggit mo. Yung isinugo niyang anak, yun ang pinakahuling propeta. Yun po ang sagot ko. Next question. Okay, ulitin ko lang, Pastor. Ang binanggit sa Hebreo 1:1, anak ba o sugo? Yun po lang pakisagot yan, Pastor. Piliin mo lang po yung nandun sa talata para Ayun magpalaganag ka. po. Thank Okay. you. Pinipili ko po yung dalawa kasi yan po yung kanyang anak ang ginawa niya ng huling sugo bilang propeta. Yun po, Ustad. Okay. Maliwanag po rito. Okay. Sa huling Ayan. araw na ito ay nagsalita na siya, no, sa amin sa pamamagitan ng kanyang anak. Yun po malinaw. Okay. Ginawa niyang sarili ng propeta ang kanyang anak. Yun po Okay, yan. so time is up na po tayo. Ayan. So medyo pinasagot ko lang siya, Bro Ali, ha, para medyo Yes, maliwanag lang. doon sa iyo. Okay, so maraming salamat po. Ayan. Thank you very much. Alam niyo, ang hindi ng dalawang nagde-debate. Pero okay lang po yan kasi maayos Masaya dito tayo, sa no, aming di live. ba? Masaya, madaming comments. Sister Okay. Nad. Maayos po, napaganda nung debate na pinapakita niyo po sa ating mga nakikinig. Ayan. Shout out daw. Ayan. Kay Jimel Bungalos. Ayan. Si Bro Noel Perfecto. Bro Arnold Maglalang. Ayan, mga nasa Amerika po ito. Okay, magandang gabi po sa inyo. Okay, so dako na po tayo para sa rebuttal stand ng ating negative side na si Ustad Ali. Ayan. So, kung ready na po si Bro Ali, 10 minutes, time start now para sa iyong rebuttal. Thank you, Sister Nad. Okay. Napansin ninyo mga kapatid, doon sa mga katanungan, kung nag-stand si Pastor, solo lang niya na salita, pag-akala nyo tama siya. Pero tamang mali talaga siya. Dahil, tinanong natin doon sa Hebreo 1:2, kung ano binanggit sa talata, anak ng Diyos ba o sugo ng Diyos? Hindi niya masabi yung totoong nakasulat na anak ng Diyos. Yun po yung nandun eh. Pero ang pinapalitaw niya, dinadagdag niya po yung sugo. Pero kung basahin ninyo yung talata, anak po ang binanggit, hindi po yung tinatawag na sugo ng Diyos. Bakit? Tignan niyo mga kapatid. Sa 15:24 ng Matthew, kung si Jesus ay sugo lamang sa Israel, anong sabi niya sa English? I am not sent, but only unto the lost sheep of Israel. Only, sabi doon. Okay. Tignan ninyo yung Quran nung dumating mga kapatid, dahil windang po tayo sa Biblia eh. Walang pagkakaisa dyan. Dahil may nagsasabing Trinity, oneness, o ano pa mang turo, hinggil kay Jesus, Diyos ba siya o propeta. Nakalimutan kong natanong ko, Pastor, anong stand mo kay Jesus? Diyos ba o propeta? Out of topic daw yon. Pero pinapalibas lang natin kung propeta niya si Jesus dahil nilalaban niya na propetang huli si Jesus ngayon, ba't hindi niya tanggapin? Dapat sagutin mo naman, di ba? Okay, tingnan ninyo 61:6 ng Quran mga kapatid sa Tagalog kasi may Arabic niyan eh, di ba? Wa id kala Isa ibn Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum hanggang dulo ng talata sa Tagalog para sa lahat, okay? At alalahanin sabi dito, okay? Nang si Hesukristo na anak ni Maria ay nagsabi, O mga anak ni Israel, ako ay sugo ni Allah, isinugo sa inyo. Pinatutunayan ang Torah na nauna kay sa akin at nagbibigay ng magandang balita para sa isang sugo na darating pagkatapos ko. Ang pangalan ay Ahmad. Ang linaw mga kapatid, kaya nga sabi ni Pastor, sugo nga talaga si Jesus, pinakahuli sa mga taga-Israel, hindi natin tinututulan yon. Pero nung nagsugo na naman si Jesus sa makatuwid, nawala na siya sa topic na ang huling sugo ay si Jesus kasi mayroon na naman sugo pa pala. Tama nga mga kapatid. Ang huling sugo ay walang iba kundi si Propeta Muhammad, peace be upon him. Kung itinuturing natin ng Biblia natin at ang Quran natin ay salita ng Diyos, wag man natin magwiwindangan, Pastor. Kapag sinabi na ng Diyos na mayroong huling sugo, siya si Propeta Muhammad, in contrast sa stand na to, bigyan mo nga kami, Pastor, mula sa Biblia mo na si Jesus ay huling sugo? Wala. Wala kang naibigay. Sugo siya. Tama. Sugo si Jesus, pero hindi siya huli. Dahil may huli pa eh. Gets ba, Pastor?
nagmistula kang negatibo sa stand mo, Pastor. Bagamat ikaw yung affirmatibo. Bakit? Dahil malinaw stand namin. Hindi kami naging Muslim sa gabay ng Diyos kung hindi namin napag-aralan lahat ng ito, Pastor. Sa lahat ng mga nakikinig, sa mga kababayan natin na naninimbang, particularly kay Sister Nad, sana magabayan po kayo sa relihiyon ng mga propeta, relihiyon ni Jesus. Inshallah. Kasi lalo si Sister Nad, napakasipag sa gawain espiritual, lagi lang nandyan na mamagitan sa talakayan pang relihiyon. At inshallah, ang mga mababait, inshallah, ay magagabayan, inshallah. Ganon din kay Pastor, maraming salamat sa oras mo, Pastor. At sa pagkakataon na ito, malinaw po tindigan, ang huling propeta o sugo ay si Propeta Muhammad ayon sa talata 33:40 ng Quran at hindi po si Hesukristo. Bagamat sugo rin si Jesus sa Israelitas. Maging si Moses sugo saan? Sa Ehipto. Nasa 3 Gs ng Exodo. Diba? Si Jonas isinugo saan? Sa Nineveh. Si Abraham sa Kanaan. Okay. Sino ang sugo sa buhangin dagaw? O kaya sa ano? Sa Pampanga? Okay, so may sagot kayo dyan. Okay. Ang sugo para sa ating lahat, sa chapter 7, 158 ng Quran, siya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang huling sugo na nabanggit sa 33:40 ng Quran. Sister, i-wave ko na to kasi maramit ka na kaming magsala para makapagtanong pa si Pastor. Thank you. Okay, sugo. Okay, so cancel na natin. Sayang no, kalahati pa. Okay, so Thank you. maraming salamat sa iyo, Bro Ali, para sa iyong rebuttal stand. Okay, so dako na po tayo para sa ating cross-exam po ng ating Q&A. affirmative. Okay, so Pastor Gabinus, ready na po ba? Pastor Gabinus? Opo. Medyo mahina po yung audio Opo, nyo. opo. Okay, sige. Ayan, okay na. Okay, so time start now, 7 minutes. Tanong. Tanong po. Ang haba pa ng natira mo, Ustad. Okay lang, Okay, Pastor, tanong ko, kasi Ustad. magdadasal na kami. Kung Ayaw ko pinipigil mo na naman sa akin. maiwan kayo. Go ahead. Sige. Okay, cancel natin. Okay. Ang sabi mo, si Muhammad ang huling sugod, di ba? So, itong tanong ko, Ustad, ano ba ang pagkakapareho nila ni Moises? Bukod sa sinasabi mong iniistan mo ay nagturo ng isang Diyos, ano pa yung maidadagdag mo? Kasi yun lang namang nakita ko. Magsimula ko, Sister, Nagturo magsagot. kasi pwede naman magturo. Kahit sino naman pwedeng magturo ng isang Diyos. Okay, sasagot na po, Pastor, ha? Okay, sige. Sagot, Bro Ali. Okay. 20 seconds. Si Moses ang higit na magkaparehas kay Propeta Muhammad kay Jesus. Dahil kung propetang gaya mo ayon sa 18:18, si Moses ay parehas sila ni Propeta Muhammad dahil normal na pagkapanganak sa pamilya, nagturo ng tauhid, isa ang Diyos, nagpatirapan, nagfasting, nagturo ng isang turo. Pero yung turo Okay, mo next ayon question sa po. turo ng Biblia Next sa question aral po. ni Jesus. Sunod pong tanong. Okay, yung sinabi mo yung ginawa ng pagkapareho nila. Pero si Muhammad ba naghandog katulad ni Moises? Kasi si Moises nagturo ng paghahandog ng hayop eh. Si Muhammad ba ay nagturo ng maghahandog ng hayop para sa pagsamba sa Diyos? Oo o hindi? Categorical. Yes, oo. Sa Hajj, sa ritual ng Hajj, sa ika-12 na buwan ng lunar kalendaryo, mayroong tinatawag na Hajj. Biblical din yan, pero wala kayong ginagawa. Mayroong tinatawag na paghahandog ng hayop dito sa aral Islamiko. Next question. Okay, next question po tayo. So Sunod po kung tanong. ang tinuturo nyo, ang pagsamba ay sa paghahandog, bakit ang masyado nyo ini-implement yung pagpapatira pa sa sa pagsamba? Bakit hindi yung paghahandog na itinuro ng Diyos? Ustad. Dahil, Pastor, hindi lamang sa... Teka lang. Okay, Time post tayo.
time pause tayo. Pastor Gabinus, yung pong pagtatanong natin, dire-diretso po tayo kasi pag po tumigil tayo, akala po namin tapos na kayo, no? Okay, idire-diretso po Meron pa natin. nagsasalita ako. Okay, sige. Sige po, pakitanong mo para bago ko po simulan yung ano. Paki-rephrase po yung tanong. Sige po. Bakit, ang tanong ko, bakit ang tinuro ni Muhammad ay sa inyo ngayon sa kasalukuyang mga Islam ay pagpapatira pa at hindi pagsusunog ng mga hayop na hiningi ng Diyos, na itinuro ng Diyos kay Moses. Okay na po? Okay, Bro Ali, sagot. Okay. Ang pagsamba sa kasi pastor sa Islamic view, lahat ng gawa. So hindi lamang tumira pa ka. Mag-fasting ka, maglaba ka, mag-ano ka, lahat ng ginagawa mo. Mag-alay ka, magkatay ka, magdasal ka, mag-fasting ka, magtalukbong ka, lahat ito ay pagsamba kung kinalugdan ng Diyos. Okay, pero magkakaparehas ba kayo sa turo ni Okay. Moses at ni Jesus na Next nagpatira pa? question po. Kami naman nakakasunod. Next question po. Tinanong Next ako ni question, Ustad, please. oo. Tinanong mo ako, nagpapatira pa ako, Ustad. Oo, nagpapatira pa ako. So Muslim ka ito, na ang pala. tanong ko, Ustad, hindi po porke nagpatira pa ay Muslim na. Kasi yun din po ang ginagawa namin sa simbahan, pero hindi po kami nakakulong dyan sa... So yung rituals kasi na tinuro ng Diyos kay Moises ay yung pagpapapatak ng dugo. Kayo po ba ay bilang tagasunod ni Moises, no? Bilang propeta, ay nagpapatak po ba kayo ng dugo para sa pagpapatawad ng kasalanan? Sagot. Magkaibang concept yan, Pastor. Okay. Yung sinabi mo na pagpatak ng dugo para sa kapatawan ng kasalanan, yan na yung turo ng Pablo sa New Testamento. Pero sa Old Testament, ay more on turo ni Moses. Islamic yan, bro. Thank you very much. Next question. Okay, next question po. Ang turo po sa Israelita ay rituals din, pero hindi po pagpapatira pa lang, Ustad. Sila po ay meron tinatawag na mga offering, sin offering, peace offering, at meron pong tinatawag pa rito mga ibang offering po, no? Patungkol po sa pagsamba sa Diyos. At yan po yung hinahanap ko po, yung sinasabi ninyong pagkakahalin tulad, no? Ni Muhammad kay Moises. Kasi si Moises po, lahat ginawa yan eh. No? Ginawa na yan, yung pagbububo ng dugo, no? Pagsusunog ng hayop. Si Muhammad po ba, mayroon po ba nakatala sa Quran na siya po ay nagsunog at tinawag dito, nagbubuo siya ng dugo na hinihingi ng Torah. Okay, sagot po. Sir, wala na pong ganyan na turo. Pero more on pagkakaparehas ni Propeta Muhammad at ni Propeta Moses, katulad na sa Exodo 40, 31, 32, ginagawa ng Muslim pastor yung maghugas, yung magsamba, magpatira pa, hindi kumakain ng baboy, mayroong balbas, 17, 20, 19, 27 ng Okay, next question po tayo. Leviticus. Sunod na tanong. So, meron pa akong 1 minute. Ustad, Yes po. kailan ba lumitaw ang huling propeta ninyo? Bakit tinuro mo kanina sa akin, sabi mo na si Propeta Muhammad, no, siya yung sinugo, no, para sa buong mundo. Saan pong talata yan, Ustad? Sa Quran. 3340 ng Sagot. Quran, Pastor. Okay? 1400 years ago, to be exact. Lunar kalendaryo, Pastor. Okay? Kung ganon, ang huling sugo ay sang-ayon ka na ngayon na si Propeta Muhammad kasi binanggit ko nga na nasa Quran. Pero doon sa titulo, wala kang nabanggit na si Jesus ay huling sugo, kundi sugo lamang siya sa Israel. At tama nga, agree ka naman. Next question po. Sister Nad, mag-ano na kami, magsala na kami. Siguro tatapusin na natin mga problema hindi matatagalan kami at Last question na to, hindi Ustad. kayo Last question mag-aantay na. namin. Maraming salamat sa inyo. Okay. So, teka, time pause tayo. I-wave mo na ba? Hindi ka na ba pa-final conclusion? Final conclusion na tayo. Final conclusion. Final conclusion ka na. Gusto ko ba sana, Final kaya conclusion lang, na tayo. si ano na lang, si pastor na lang kasi, ano na to, magsasala na kami dito.
Di So bali, nakabukas lang ako rito. Okay? okay. Nakikinig. Marami po kaming viewers. Thank you. Okay. Okay, Tuloy sige. nyo lang. Okay, sige. Maraming salamat po, Pastor. Bro Ali. Ayan. Okay, so mute muna kita. Okay, so medyo ayan may gawain po sila 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 Bro Ali. Oh, So sanay na ako dyan. opo, opo. Hindi, ganun din po siya dito. Talagang minsan po nagta-time out siya. Okay po, siguro sa final conclusion siguro sa mga next na lang siguro nila na medyo agapan natin na pag-uusap. Ayan. Okay, so blako na po tayo para sa ating final conclusion. So ang mag-conclude na lang po dito yung ating affirmative. Ayan, si Pastor Gabonus Bernales. Ayan. Okay, so 5 minuto Pastor para sa yung final conclusion. Pero bago po yan, ayan, shout out po tayo dyan sa ating aking sister na maganda si Grace Barrios. Ayan. Magandang gabi sa iyo sa Sis. Okay, so Pastor, 5 minutes, time start now. Sige po. Okay, maraming salamat po sa ating pong naganap na debate. Patunayan po natin na si Jesucristo po ang huling sugo, no, kung saan ay itinalaga ng Diyos na magsasabi ng kanyang lahat, no, na ipapasabi, no, para sa ating mga namumuhay ngayon sa huling panahon na gusto ng Panginoon na maintindihan natin ang saloobin ng Diyos, no, kasi yan po talaga ang pagkakasugo ng ating Panginoong Jesucristo. Siya po yun talaga, yung aral niya po talaga ng daan patungo po doon sa ating Amang Diyos na nasa langit. Pinatotohanan po yan ang marami kong ipinahayag dito na si Jesucristo po ang huling propeta. Liban po dyan, wala na po talaga. Kasi yan ang final na yan, anak na yan. No? Isinama na rin yan dyan sa parable niya. No? Yung mga inutusan kasi lahat ng Diyos ng panahon ng lumang tipan, pinagpapatay po lahat talaga yan. No? At doon sa parable niya, ang sabi nung susugo niya yung kanyang anak, baka makinig ang mga tao. Ganyan po ang nangyari kay Jesus Christ. Siya po yung nasa parable na yun, no? Na huling sugo ng Diyos na pinatay din. Kaya nasa katuparan, no, ng buhay ni Jesucristo ang pagkakahuling sugo. At ang pagkamatay ng ating Panginoon ay talagang pagkamatay po ng isang tunay na propeta. Hindi yan katulad ni Muhammad, namatay po yan sa hindi natin alam, no? Ang report po kasi, ang pagkamatay ni Muhammad ay sa sakit po, no? O kaya po yung isang ulat anilason. So, napakalayo po bilang propeta. Kasi lahat po ng propeta ay nakalinya po yan talaga sa hindi papatayin katulad ni Moses ay sa pagtanda mamamatay. Kaya po yan talaga po ang kategorya ng isang tunay na propeta, no? Ang ating pong Panginoon, ang tinutukoy diyan sa Hebro, sabi niya sa huling araw ay nangusap na siya. Yun na po yung sinasabi sa Deuteronomy 18:18. Ang transition verse po niyan ay nasa Hebro po na inutusan niya na mismo yung kanyang anak para ipaalam sa ating lahat. No? Napakarami pong aral ng Panginoon na buhat sa Ama na tinutulog sa rin ng mga Israelita noon na hindi nila matanggap, no, na si Jesucristo yung sinugo ng Diyos, no, na Misaya, no, na kung saan ay hinirang ng Diyos na magdadala ng kanyang pagliligtas sa Israel. For Israel lang po talaga sa ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya naman po siya nagtawag ng 12 para po yan isusugo doon po sa buong mundo. Ayon po sa Matthew chapter 28, verse 19 to 20. Yan po ang kanya po talagang ang kanya po isasagawa. Puro pang-Israel lang po talaga siya kasi nagtalaga po siya ng 12 disciples. Ang reason, kaya meron 12 disciples, kasi yun po ang isusugo ng mga alagad. No? Hindi po isusugong propeta. No? Isusugong mga alagad na maghahayag, mga ngaral ng kanyang ebanghelyo. No? Ebanghelyo ni Jesucristo. Na kung saan ang daan ng kaligtasan ay sa ating Panginoong Jesucristo lamang. At sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. No? Kay Muhammad, hindi mo maririnig yan. Si Muhammad nga, hindi niya alam kung
ligtas siya o hindi, no? Hindi katulad ng ating Panginoon Jesucristo. Siya mismo ang daan. Siya mismo ang katotohanan, no? Ang buhay na walang hanggan. So nangako ang Panginoon bilang isang propeta, no, nasugo ng Diyos, pinaparating ng Diyos sa kanyang buhay na kung sino man ang sasampalataya sa kanyang anak, no, ay magkakaroon ng buhay, no? Buhay na walang hanggan, hatid ng Diyos. Yan po ang mensahe ng Diyos, no? Yung mensahe ng ala nila, yung pagsamba-samba, ginawa na yan. Noong unang panahon pa, sinabi na ng Diyos yan. Lahat ng uri ng pagsamba, mga ritual, sinabi na ng Diyos yan. Pero hindi doon natapos kasi may hula pa, no? Na papasabi ng Diyos mismo sa lahi na panggagalingan na ang huling propeta sa huling panahon ay magsasalita na ang Diyos. Walang iba yan, kundi ang ating Panginoon Jesus. Kasi ang pangangaral naman, ang turo naman ni Muhammad ay rituals din, katulad din ni Moises, rituals din. Walang pinagkaiba, no? Rituals din. Pero ito ang pagkakaiba na sinabi ng Diyos, no? Na ang sugong ito ay lahat ng sasabihin ng Diyos, yon ang sasabihin ni Jesucristo, hindi po mga. Okay, so time is up na po. Ayan. Okay, maraming salamat po sa iyo, Pastor Agapinos. Bagamat hindi na po natin maririnig yung... Magpapasalamat po ako. Opo. Salamat po. Maraming salamat po, Sige Sister po, Nad. sige po. Pagpalain ka ng Diyos. Yung programa po ay lalo pang palawigin ng Panginoon. At nakita ko po yung puso mo na ikaw po ay nagpapagamit sa ministeryo ng Panginoon na maipahayag ang buong katotohanan, no, sa lahat ng mga nagsusumikap na gustong malaman ang kalooban ng Diyos. Programa mo po, Independence of the Truth. Yan po ang gusto ng Panginoon because Jesus, the truth, no, ang katotohanan. Purihin po ang Panginoon sa buhay ninyo at sa mga nakikinig. Pagpalain po tayo ng Diyos sa lahat po ng ating pong ginagawa. Amen. Amen po. Amen. Ayan. Ayan, baka po meron kayong gustong i-promote, baka po meron kayong mga iba pang debate, kahit po hindi dito, okay lang po yun. Or meron kayong mga ibang gawain, meron kayong mga YouTube channel, ayan, sa FB. Pwede nyo po i-promote dito or i-announce. Ayan. Meron po ba kayong mga ibang gawain? Ay nananawagan sa inyo ng isa pong napakaganda pong debate group po, Masteral Defend Masteral group po yan. No? Hanapin niyo lang po yan sa mga group. Ako po ang admin diyan at lahat po ay open diyan, no? Ating mga kapatid, mga Islam, nandiyan po, marami po sila diyan. Purihin po ang Panginoon. Lahat po ay mapag-uusapan natin ng maayos at with respect, high respect po sa bawat isa. Sapagkat ang layunin po natin ay ang papurihan ng Diyos sa ating mga buhay. Salamat po ng marami. Amen. Ayan. Thank you so much din po, Pastor Agapinos, para sa inyong tiwala na ibinigay din po dito sa atin sa platform na ito. At ito po ay open, hindi lamang po para sa ating mga kapatid na Katoliko, kung hindi sa atin po mga kaibayo din po sa pananampalataya na gusto po magdaos ng kanilang mga friendly or yung mga discussion nila dito. Open po at message lamang po kayo para schedule po natin, ano, so inaayos po natin yung schedule para po mai kasi ang dami po nagpapa-schedule dito, so inaayos ko po yan. Then pag meron po akong ibang gawain ay wala po tayong debate. So yung mga open or yung mga available slot po, doon po ako naglalagay ng mga debate. So kailangan po natin iayos yung ating mga debate po dito. So hanggang ayan, hanggang sa last week po, meron po tayong mga debate na magaganap dito. So, next Sunday po, si Brother Denmar ng STA at si Pastor Puentes. Ayan, abangan nyo po sa Sunday. At yun, may mga iba pa po tayong debate. Si Sanrio at yung lumipat po na si Brother Alfie ng STA. Ayan. Abangan nyo po yung mga debate na yan. At doon pa po sa iba nating mga
naka-sked. Okay po? Okay, so maraming salamat po yung ating mga nanood. At syempre, i-congratulate ko muna yung ating dalawang debatista na talagang maginoo at maayos at payapa na nag-usap. Ayan. So maraming salamat po sa inyo, Bro Ali and Pastor Aga Binus. Ayan. So binigyan nyo kami ng isang napakaayos at payapa na pag-uusap. Ayan. So marami po tayong mga kapatid na nakikinig po sa atin. Lalong-lalo na po yung mga iba nating kabataan. Kaya po, hindi po pinapahintulutan dito yung mga hindi po magandang pananalita na hindi naman kasama sa pagpapaliwanag ng ating pinananampalatayanan. Amen po? Okay, so maraming salamat. Ayan, yung mga nasa comment section at yung mga ating po mga nasa nanonood hanggang ngayon. Thank you so much po. At syempre yung ating pong mga kaindi na nandito. Syempre yung ating ever supportive na Ma'am Angie at yung ating brother na si Jeff. Ayan. Thank you so much. At abangan niyo po yung ating debate po ha. Ayan. So thank you at isang magandang gabi po sa ating lahat. God bless us all. Salamat po. Salamat po Pastor and Bro Ali, Ma'am Angie and Bro Jeff. Ayan. Thank you po. Salamat po. So message lang So, thank po you. kayo kung yes. Message lamang po kayo kung meron pa kayong gustong pag-usapan. I-message nyo lang po ako ha. Okay, so We thank can you. pala in defense of the truth, no? Thank you. Salamat po. Ayan. Yeah. Bye-bye po. Diyan po sa live ni Bro Ali. Thank you so much. Ayan. Sa mga nanonood. Salamat.